God Church. Praise Jesus. I'm very happy that I can see you again after a short break. So, natutuwa nagkaganap dahil nakita ko kayo sa kabila ng aking pahinga, nakakailig. I'm happy that I can see my family again. Masaya ako na makikita ko muli ang aking pamilya. And today we will be speaking about family in Christ. At ngayon, pag-uusapan natin ang patungkol sa pamilya kay Kristo. Because as I believe, and I hope you all believe, Dahil naniniwala ako na alam ko naman na lahat kayo ay naniniwala din. we are one big family. Tayo ay isang malaking pamilya. It's beautiful to be a Christian Napakagandang maging Kristiyano. because you have family all around the world. Dahil marami kang pamilya sa buong mundo. If you go to my country, to Poland, Kapag pumunta kayo sa aking bansa, Poland, and you will go to the Christian church, at pumunta ka sa mga Kristiyanong simbahan, and you will say, I'm Christian from Philippines, at sasabihin mo na ako ay Kristiyano sa Pilipinas. brothers and sisters will welcome you. Ang ating mga kapatiran ay lalapit sa inyo. If you go to America, At pag pumunta ka naman sa Amerika, you will say, I'm Christian from at Philippines. sasabihin mo sa kanya na ako ay Kristiyano mula sa Pilipinas. They will welcome you. At sila ay i-welcome ka. Because once you became a child of God, Dahil kapag ikaw ay naging anak ng Diyos, you have family all around the world. magkakaroon ka ng pamilya sa buong mundo. But sadly, in these times, Pero nakakalungkot dahil sa panahon nga ngayon, the Christian churches ang mga Kristiyanong simbahan are forgetting what it means to be family in ay Christ. nakakalimutan na kung ano ba ang kahulugan ng pagiging pamilya kay Kristo. We see each other every week. Nakikita natin ang isa't isa kada linggo We say to each other hello and goodbye. at sasabihin natin, kamusta ka at paalam. And unfortunately, this is all about all our relations. At nakakalungkot dahil ito ang nangyayari sa ating mga relasyon. As I need to say at the beginning, Kagaya nga ng sinabi ko mula ng simula, that as I came here, na ako ay napunta dito. I felt as a part of family from the very beginning. Ako ay nakaramdam ng pagiging parte ng pamilya simula't-simula pa lang. You give me a lot of love and understanding, Binigyan niyo ako ng maraming pagmamahal at pag-unawa, even if I'm foreigner. kahit na ako ay sa ibang bansa. But the problem around the world is bigger and bigger Pero ang problema sa buong mundo ay lumalaki ng lumalaki. because the religion is growing. Dahil ang mga relihiyon ay lumalaki. The spirit of religion. Ang mga espiritu ng mga relihiyon. And Christ don't want us to be in the spirit of religion. At ayaw naman ni Kristo naman na maging espiritu ng relihiyon lang tayo. Because we are all called body of Christ. Dahil tinawag tayong lahat maging katawan ni Kristo. And we are called family of believers. At tinawag tayong pamilya ng mga mananampalataya. And first verse which we want to read today is Galatians 6:10. Kaya nga ang una nating babasahin ngayon mula sa Galatia 6:10. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. Amen. Mula sa Tagalog. Kaya nga habang may pagkakataon tayo, gumawa tayo ng mabuti sa lahat. Lalo na sa mga kabilang sa pamilya ng mga mananampalataya. Amen. Amen. So we are called family of believers. Tayong lahat ay tinawag maging pamilya ng mananampalataya. In Tagalog also, familia, family. We are all called family of believers by word of God. Lahat tayo ay tinawag mula sa salita ng Diyos ng pamilya. What is the family word for us? Ano bang ibig sabihin ng pamilya para sa ating lahat? We all know our family from our home. Alam natin na ang pamilya ay mula lang doon sa ating tahanan. Family from our own blood. Pamilya mula sa sarili nating dugo. But as the word of God telling us, we are we are also family. Pero sinasabi ng salita ng Diyos na tayo din lahat ay pamilya. We are also the family of believers. We are called family. Tayong lahat ay tinawag din na pamilya ng mga mananampalataya. We call each other
other brothers and sisters. kung saan tinatawag natin ang isa't isa ng mga kapatiran. And it's beautiful where we call each other brothers and sisters. Kaya nga maganda kapag tinatawag natin na, oh, sister or brother. You call in Tagalog ate, kuya, yeah? Yan. So ate Dre, ate baby. It's beautiful when we use that word. Napakaganda kapag gagamit tayo ng mga ganitong salita. So people from this world can see that we are really family. Kaya nga makikita ng buong mundo na tayo ay isang pamilya. And I want us to be a family. Kaya gusto ko na tayo ay maging isang pamilya. I want us to have closer relationships. Ang gusto ko ay magkaroon tayo ng mas malapit pa na relasyon. I want that we will build a community Gusto ko magtatayo tayo ng komunidad that everyone who come here na sino man ang pumupunta dito will feel like he's coming to home to his own family. ay makakaramdam ng sila ay tunay na pamilya. I want us all to be one family. Gusto ko lahat tayo ay magiging isang pamilya. Even if someone who we don't know come here, Na kahit isang tao na hindi naman bago pa lang nakarating dito, let's always welcome him palagi natin silang i-welcome as he is a part of our family. na bilang sila ay parte ng ating pamilya. If we will see new people here, and I believe we will see, Kung may makakita tayo ng bagong tao dito, let's always welcome them as a brothers and sisters. palagi natin silang i-welcome bilang ating mga kapatiran. Amen. In this verse 6:10, we can read that we are all called to doing good. Makikita natin na sa ating Galatia 6:10 na tayong lahat ay tinawag upang gumawa ng mabuti. Word of God telling us, do good to all people. Sinasabi ng salita na gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao. In the heart of every Christian is a heart of doing good. Sa lahat ng puso ng bawat Kristiyano ay dapat ang pusong gumawa ng mabuti. Heart of every Christian is heart of servant. Ang puso ng bawat Kristiyano ay ang pusong maglingkod. And we have strong feeling we want to do good to people. At meron tayong matinding pakiramdam na dapat gustuhin natin gumawa ng mabuti sa tao. So if I will be a president of Philippines, Kaya nga kung ako ay magiging presidente ng Pilipinas, and I know that I have a lot of Christians in my at country, alam ko na maraming Kristiyano sa aming bansa, I will be so happy because I know that Christians are called to doing good. ako ay magagalak dahil alam ko ang mga Kristiyano, alam kong tinawag sila upang gumawa ng mabuti. And some countries, they don't like Christians. Kaya nga yung ibang mga bansa, ayaw nila ng mga Kristiyano. Why they don't like? Bakit nga ba ayaw What do nila? you think? Ano sa palagay mo? And it is because of Satan is also working in this world. Dahil itong si Satanas sila ang gumagalaw dito sa mundo. And many times systems of the countries were thinking Kaya nga ang sistema dito sa buong mundo, ang pag-iisip, that Christians are some sort of a movement which can be dangerous for the president. na ang mga Kristiyano ay ang mga nakakapahamak na galaw para sa kanila. But we are all called to doing good. Pero tayong lahat ay tinawag upang gumawa ng mabuti. Our nature is to be good. Ang ating kalikasan ay para gumawa ng mabuti. And I want that everyone who knows that you are a Christian Gusto kong malaman nyo na ang bawat isa sa inyo ay kayo ay Kristiyano, will know this man is good. na itong tao na ito ay mabuti. I can come to him and ask him whatever I want Na ako ay lalapit sa kanya at hihingi sa kanya kahit anumang gusto ko. because I know he is good. Dahil alam kong siya ay mabuti. I hope all our neighbors will have this opinion about us. Ako'y umaasa na mayroon din ganitong opinyon patungkol sa atin. But Word of God telling us that especially we should do good to family of believers. Pero ang salita ng Diyos ay sinasabi na dapat espesyal na gumawa tayo ng mabuti sa ating pamilya. The problem is that we lack of spending time together in this time. Ang problema ay nagkakaroon tayo ng kakulangan ng maglaan ng oras sa kanila. We are busy of our work, our school, Marami tayong kinaabalahan sa ating trabaho, sa ating eskwela. and as in family also we don't have time to our own family sometimes. Kaya nga pagdating sa pamilya, wala na tayong oras. Moreover to the part of the Christ family. Lalo na higit sa lahat sa pamilya ng bilang Kristiyano. And this is the first thing which making us that we are not too not very much a family of believers because we don't have time. Kaya nga dapat ito natin intindihin na tayo ay nawawala na ng oras lalo na sa mga
kapwa natin mananampalataya. Church today is lacking for the close relationships. Ang simbahan ngayon ay kinakukulangan na ng malapit na relasyon sa isa't isa. That's why we should use every opportunity Kaya nga gamitin natin ang bawat oportunidad when we see each other. na kapag nakikita natin ang isa't isa. If you see your brother or sister, Kapag nakita mo ang kapatiran mong lalaki o babae, always say good word to your brothers and sisters. palagi mong sabihin ang mabuti para sa kanya. Always say, how are you, brother and sister? Palagi mo siyang kamustahin, mga kapatid. Maybe your brother and sister need your prayer. Maaaring ang iyong mga kapatiran ay kailangan ng panalangin. If you see that he is not good, Kapag nakita mo na hindi siya mabuti, ask him what happened to you, sister. at tanungin mo siya, ano bang nangyari sa iyo, kapatid? Are you okay? Ikaw ba ay maayos? Give him your love. Ibigay mo ang iyong pagmamahal. Because this is the place where we should feel love. Dahil ito ang lugar na kung saan dapat natin nararamdaman ang pagmamahal. As in the real family. Bilang totoong pamilya. You should feel loved here and you should feel that whenever you come here, Kailangan mong maramdaman ang pagmamahal na sa tuwing ikaw ay pupunta rito. there will be somebody who is ready to listen you. Merong isang tao na handang makinig para sa iyo. There will be always somebody who can sit with you Merong isang tao, sino mong tao ang lalapit sa iyo and hear about your problems, at makikinig ng iyong mga problema. also about your success. At syempre, ganun din sa iyong katagumpayan. Because we also want to share our success to some people. Dahil gusto nating ibahagi ang ating katagumpayan sa ibang tao. It's nice to share that something good happened to me. Nakakatuwa na ibahagi na may magandang nangyari sa akin. But sometimes even in our family, Pero minsan nga dun sa ating problema, sa ating pamilya, in our home, sa ating tahanan, there is no one who can hear us wala ni isa ang nakikinig sa atin. and no one who can listen us. At wala ni isa ang nakikinig. That's why God gave us family of believers. Kaya nga binigay ng Diyos ang pamilya ng mananampalataya. So here you can always find your favorite brother or sister. Na kung saan dito makikita mo ang iyong paborito ng kapamilya o brother or sisters. Kuya, ate. Yes. Who can listen you, who can hear, who can listen you, who can share with you your feelings. Na kung saan makikinig sa'yo, handang makinig sa'yo kung ano ang nararamdaman mo. We are brothers and sisters forever. Tayo ang magkakapatid na lalaki at babae magpawalang For hanggan. all eternity we will be brothers and sisters. Mula sa pangwalang hanggan, tayo ay magkakapatid. And it's sad that some members of our family, Kaya nga nakakalungkot na ilan sa mga miyembro ng ating pamilya, sometimes even our son, our daughter, minsan ang ating anak na lalaki o anak na babae, even sometimes our husband or wife, o kahit ng ating asawang babae o lalaki, you will know him only for a short time. nakikilala mo lang siya sa maikling panahon Because he never accepted Jesus in his life. dahil hindi niya tinanggap si Jesus sa kanyang buhay. But your brothers and sisters from the church will be with you forever. Pero ang iyong mga kapatiran na dito sa simbahan na mananatili sa iyo magpawalang hanggan. Because life here is very, very short. Dahil ang buhay natin dito ay napakaikli lang. And eternity is huge. At ang pangwalang hanggan ay napakahaba. It is like compared to ant and elephant. Ito ay paghahalin tulad sa isang langgam at elepante. And people who not accepted Jesus in their At life, ang mga tao na hindi tumatanggap kay Kristo sa kanyang buhay, you will know them only for a short time in your makikilala reality. mo lang sila ng napakaikli sa iyong buhay. That's why we should value our brothers and sisters. Kaya nga kailangan nating pahalagahan ang ating mga kapatiran. Because God connected us forever. Dahil ang Panginoon ay kinakta tayo sa isa't isa magpawalang hanggan. Together as we are here, Tayo ay sama-sama hanggang nandito. we will be walking in paradise. Tayong lahat ay lalakad sa paraiso. And we'll be worshiping God together in At heaven. magpupuri at sasamba sa Panginoon sa kalangitan. There will be nothing like in this world. Wala nang kagaya dito sa ating mundo. But those people who are unbelievers, Pero para sa mga taong hindi mananampalataya, they don't understand us. hindi nila tayo maiintindihan. And they don't share with us this joy what we have in our heart. At hindi sila nakikibahagi sa kung anong nararamdaman nating kagalakan. Let's read 1 John 4:20. Basahin natin mula sa unang Juan 4:20. If you have, whoever claims to love God, yet hates a brother or sister, is a liar.
For whoever does not love their brother and sister whom they have seen cannot love God, whom they have not seen. Okay, yung Tagalog. Kung sinasabi ng isang tao, iniibig ko ang Diyos, ngunit kinapopuotan naman niya ang kanyang kapatid, siya ay sinungaling. Amen. Amen. So, always test your heart, Kaya nga palagi mong subukan ang iyong puso. what you feel to your brother and sister in the church. Ano bang nararamdaman mo sa iyong mga kapatiran sa simbahan? Because whenever you look on your brother or sister, Dahil sa tuwing titingnan mo ang iyong mga kapatiran, you see Jesus. nakikita mo si Jesus sa kanila. Because Jesus is living in our hearts. Dahil si Jesus ay namumuhay sa ating puso. So when you see your brother or sister, Kaya nga pag nakita mo ang iyong mga kapatiran, it's the same like you see Jesus. ito ay kagaya din ng nakikita mo si Jesus. And imagine you have now some hate to your brother and sister. O isipin mo ngayon meron kang kinapopuotan sa iyong mga kapatiran. Or you say, I don't like this brother. At sasabihin mo, ayoko sa ganitong kapatid ko. Or I don't like this sister. Ayoko dito sa kapatid kong babae. It's the same like you say, I don't like Jesus. Ito din ay kagaya ng sinasabi mong ayoko kay Jesus. I don't like God. Ayoko kay sa Diyos. It's the same like you say, it's because word of God telling of that. Ito ay kagaya nga ng ganun dahil ang salita ng Diyos, ito ang sinasabi. Because Jesus is living in us. Dahil si Jesus ay namumuhay na sa atin. And imagine, if your brother from the church or sister will come to you today, Isipin mo kung meron kang kapatiran na mula sa iyo sa kapatiran sa simbahan na lumapit sa iyo ngayon. and say, brother, today I have no place to sleep. At sasabihin sa iyo, kapatid na lalaki, ngayon wala akong matutuluyan, wala akong matulugan. And there is a storm outside At, and big rain. at merong malaking bagyo sa labas. But you will tell him, brother, you know my house is full today At sasabihin mo sa kanya, alam mo naman kapatid na ang aking bahay ay punong-puno ngayon. because all family is here. Dahil ang buong pamilya ko ay nandito ngayon. I cannot give you a place to sleep today. Hindi kita kayang patulugin dito ngayon. It's the same like you say to Jesus, Ito rin ay kagaya ng sinabi mo kay Jesus. you are not welcome in my house today. Hindi ikaw welcome sa bahay ko ngayon. That's how important is how we treat our brothers and sisters from the church. Kaya nga napaka-importante kung paano ba natin itinutuloy ng ating mga kapatiran dito sa simbahan. Because word of God telling us, especially to the family of believers. Dahil ang salita ng Diyos ay sinasabing especially sa mga tao na mananampalataya. You should do good, especially to the family of believers. Gumawa tayo ng mabuti lalong higit sa lahat ng taong mananampalataya. Imagine you have brother. Isipin mo na meron kang kapatid na lalaki. Who is your brother from blood, from your family? Na kapatid mo mula sa iyong sariling dugo. But he is unbeliever. Pero hindi siya mananampalataya. And he live in Canada. Siya ay naninirahan sa Canada. And now he is coming after many years from Canada. At ngayon siya ay magbabalik dito. And you telling him, brother, come, we don't see each other long time. Come to my house, let's eat together. At sasabihin mo ngayon na, kapatid, pumunta ka dito. Tayo ay magsalo-salo. Let's talk about life. Pag-usapan natin ang buhay. And you really glad in your heart that he is coming back. At ikaw ay tuwang-tuwa dahil sa iyong puso dahil siya ay nagbabalik. But now the same situation, your brother from church. Pero ngayon, kagaya ng parehas na sitwasyon, ang iyong kapatid na lalaki sa simbahan He's coming from far country. ay galing din sa malayong lugar. And he say, brother, I came from Canada. We don't see each other long time. At sinabi niya na, kapatid, ako ay galing sa Canada at matagal tayong hindi nagkita. And you say, okay, let's meet in the church Sunday. At sasabihin mo, o sige, tayo ay magkita sa simbahan. But you never tell him like this, go to my house, come eat with me. At hindi mo man lang kahit kailan sinabi na, halika, pumunta ka sa bahay, makisama ka, makisalo-salo ka. We will talk about family and everything. You don't say this to him. Hindi mo man lang nasabi sa kanya yung ganitong mga salita na tayo pag-usapan din natin ng pamilya. Because you don't feel that this brother is worth to come to your house. Dahil hindi mo nararamdaman na itong kapatid na lalaki, ayaw mo siyang pumunta dito sa iyong bahay. And this is the problem in the church today. Kaya nga ito ang problema sa simbahan ngayon. That we treat even unbeliever family members Na itinuturing natin na kahit na mga
hindi mananampalataya more precious than your family in Christ. ay mas mahalaga para sa iyo kesa sa pamilya ng mga mananampalataya. I visited many countries in my life, Marami na akong napuntahan na bansa sa aking buhay. and in many churches I go for the Sunday service, At sa maraming simbahan, pumupunta ako tuwing linggo. and people just say to me, hello and goodbye. At sinasabi lang sa akin, hello, paalam. They never ask me, from where did you come from? Hindi man lang nila ako tinatanong kung saan ako They see galing. that I am from far country. Nakita naman nila na ako ay galing sa malayong lugar. They don't care if I have something to eat, something to sleep. Wala silang pake kung ako ba ay meron bang makakain o something na matutulugan. They just don't treat me as a family member. Hindi nila ako tinuturang bilang isang pamilya. And I didn't feel that this is my family. At hindi ko rin nalamdaman na ito ang aking pamilya. But thanks God, I meet many churches Pero maraming salamat sa Diyos dahil maraming din akong nakilalang simbahan where I go and they ask me, brother, come to our house. We want to know you more. na kung saan sinasabi sa akin, kapatid, pumunta ka sa aming bahay, gusto ka namin makilala. And then I felt that I am in real family. At ako'y nakaramdam na ako ay nandito sa totoong pamilya. And this is what we should learn. Ito ang dapat nating matutunan. Because this family will be forever with you. Dahil itong pamilyang ito ay mananatili sa iyo magpawalang hanggan. And as you will treat your brothers and sisters in Christ, Kaya nga kung papaano mo tinuturing ang iyong mga kapatid dito sa simbahan, kay Kristo, same blessing will be received from you by God. ito din ay kaparehas na biyaya na matatanggap mo kay Kristo. Let's read Gospel of John 13:35. This is why we should use every opportunity to do good. I'm sorry. This is one. Sorry. This and I do. By this everyone will know that you are my disciples if you love one another. Amen. In Amen. John 13:35 in Tagalog, sa pamamagitan nito, malalaman ng lahat na kayo'y mga alagad ko kung kayo'y magmamahalan. Yes, so amen. So everyone who will see how much love we have Makikita ng lahat kung paano tayo magmahalan. will see that we are children of God. Makikita nila na tayo ay anak ng Diyos. And that's what I would like in our church here. At ayun nga ang gusto kong mangyari dito sa ating simbahan. Here is many people around here in this area Maraming tao na nakapaligid dito sa lugar na ito who are lack of love. na kung saan may kakulangan sa pagmamahal. And who will give them this love? O sa palagay mo, sino bang magbibigay ng ganitong pagmamahal? If not the children of God. Kung hindi ito anak ng Diyos. We need to show these people that we have love to each other. Kailangan natin ipakita sa tao na tayo ay nagmamahalan. Meron tayong pagmamahalan. Because we want to share this love, Dahil gusto natin ibahagi ang ganitong pagmamahal. love which was given to us by God. Na kung saan ang pagmamahal na ibinigay sa atin ng Diyos. And in Netherlands, in my church, we actually this is my church now, but in my last church where I serve, we greet each other like this. Sa dati kong simbahan kung saan dun sa Netherlands, ganito kami magbatian. Praise God, good to see you. Purihin ang Diyos, ginagagala kong makita ka. Even if we don't see each other one day, Kahit hindi kayo nakikita ng isang araw, we still tell to each other, praise God, good to see you. palagi namin sinasabi, purihin ang Diyos, ginagagala kong makita ka. And some brothers and sisters or pastor who visit our church, Kaya nga ang ibang mga kapatiran doon o pastor na makakabisita sa aming simbahan sa Netherlands, they say to us, it's not too much. ito naman ay higit na. If you always say, praise God, good to see you. Kung palagi mong sasabihin na purihin ang Diyos, ang lagi kita kinagagala ko na makita ka. But for me and for us, no. Pero para sa akin at para sa amin, ito ay hindi. Because good to see you today. Dahil ito ay napakaganda na makita ka na ngayon. Because you are a precious child of God. Dahil ikaw ay mahalaga na anak ng Diyos. Good to see someone who is Jesus living in his heart. Magandang makita ang isang tao na kung saan na bumuhay si Kristo sa kanyang puso. Because when I walk on the street, I don't see many people like this. Dahil nung ako ay lumakad sa ganitong street, sa ditong street, wala akong masyadong ganitong taong na nakita. So praise Jesus that I can see you. Purihin ng Diyos dahil nakita ko kayo. And many people who visited us in Netherlands, At maraming tao ang bumisita sa Netherlands. and they always testify, At palagi silang nagpapatotoo. old and young, Matanda o bata. that when I come to your church, I felt love in your church.
Alam mo ba na pumunta ako dito sa inyong simbahan, naramdaman ko ang pagmamahal. And I want us build this here. At gusto ko ito ang ating itayo. We already have that because as I tell you, I felt the love here. Meron na tayo ganito, pero sinasabi ko nga, gusto ko pa nang itayo ng ganito. But let's focus more and more to building our relationships. Tayo ay magbigay ng puntos ng pagtatayo o mas mapalalim pa ang ating relasyon. But when the time comes and God will want to test us, Dahil kapag dumating ang Diyos at kung saan tayo ay sinusubulin, we will give love to people. magbibigay tayo ng pagmamahal sa tao. And we will be known in this area At tayo ay makikilala sa lugar na ito that these people have love. na itong tao na to ay may pagmamahal. Because these people are children of God. Dahil itong tao na to, ito ay anak ng Diyos. Go to them, maybe they will help you. Pumunta ka dito, maaaring tutulungan ka nila. I want that everyone will know that. Alam kong ang gusto ko ang bawat isa ay nalalaman ito. We are called to do good to all people as we read in Galatians 6:10, our verse. Lahat tayo ay tinawag na gumawa ng mabuti, kagaya ng binasa natin mula sa Galatians 6:10. And if we read the 1 Timothy 5:8, we can read that anyone who does not provide for their relatives and especially for their own household has denied the faith and is worse than unbeliever. Amen. Mula sa Tagalog. Ang sino mang hindi nag-aalaga sa kanyang mga kapag-anak, lalo na sa kanyang sariling pamilya, ay itinakwil na ang pananampalataya at mas masahol pa sa hindi mananampalataya. Amen. So we should do good to all people, Kaya nga gawin natin ang mabuti sa lahat ng tao, especially for the family of believers. lalo higit sa lahat sa pamilya ng But mananampalataya. we should never forget about our own family. Pero huwag natin kalimutan ang ating sariling pamilya. Because if you not support your own family, Dahil kapag hindi mo sinuportahan ang iyong sariling pamilya, you are worse than unbeliever. ikaw ay mas masahol pa kaysa sa hindi mananampalataya. Secondly, if you read Jacob 1:27, Kaya nga sa James, James 1:27, sorry. A religion that God our Father accepts as pure and faultless is this: to look after orphans and widows in their distress, and to keep oneself from being polluted by the world. ang dalisay at walang dungis na relihiyon sa paningin ng ating Diyos, Ama ay ito. Tulungan ang mga ulila at byuda sa kanilang kahirapan. At panatilihin ang sarili na hindi nadudungisan ng masamang sistema ng mundong ito. Amen. Amen. So this is a scale which I want to tell you today. Kaya nga ito ang puntos na gusto kong pag-usapan natin. The first, we should do good to family of Ang unbelievers. unang-una, gumawa tayo ng mabuti sa ating mga pamilya na mananampalataya. Secondly, to our own household. Pangalawa, sa ating sariling pamilya. Thirdly, widows and orphans. Pangatlo ay para sa mga ulila at mga byuda. Next, the people who live close to us, all our neighbors. At sumunod, ang mga taong mga kapitbahay na nasa paligid natin. All our neighbors should know that we are Christian. Kailangan alam lahat ng ating mga kapitbahay na malaman nilang tayo ay Kristiyano. If you have neighbors who don't know that you are a Christian, Kung meron kang kapitbahay at hindi nakakaalam na ikaw ay Kristiyano, that's something wrong. merong mali dyan. They should know that you are a good person, Dapat malaman nila na ikaw ay mabuting tao, that you are a Christian, na ikaw ay Kristiyano, and you proclaim to all the world, Christ is my Lord. at ipapahayag mo sa buong mundo na si Kristo ang aking Diyos. Another people who we should do good every time is our workmates, which we see every day. Na dapat natin gumawa tayo ng mabuti ay isa pa sa ating mga katrabaho. As most of them are close to us like our own family. Kagaya ng iba doon ay mas malapit pa sa atin, gagaya ng ating pamilya. So make sure that all your workmates know that you are a Christian. Kaya nga dapat siguraduhin mo ng iyong mga katrabaho na nalalaman nila na ikaw ay Kristiyano. Make sure that they will know that they can come for prayer to you. Siguraduhin mo na sila ay lalapit sa iyo at gagawa ka ng panalangin. And never be ashamed of Christ in your workplace. At huwag kang mahiya na si Kristo diyan sa iyong trabaho. Because whoever will ashamed of me in the front of the people, Dahil kung sino man ang kinahihiya ang Diyos sa lahat ng tao, I will ashamed in the front of my Father and angels. ako din ay mahihiya sa harapan ng mga anghel. Next, people
people who we should do good every day? Sa susunod na tao na dapat gumagawa tayo ng mabuti araw-araw Or people who we meet every day on the street? ay ang mga taong nakakasalamuhan natin sa daan. Try to never show your anger to the people. Subukan natin na huwag natin ipakita ang ating galit sa ibang tao. If you stay in queue somewhere, Kung ikaw nandun sa isang mahabang pila, like don't be angry, like, oh, I have to stay here so long. huwag ka namang magalit na, naghintay ako ng matagal. Oh, this person in front of me is so long in this ATM. What is doing there? Na dito sa harapan kong tao, ang tagal naman ito. Ano bang ginagawa niya sa ATM? And firstly, I say obviously to myself because I found that. Ako naman ay sinasabi ko to sa aking sarili dahil minsan nararamdaman ko ito. Why this person is so long in this ATM? At It's sasabihin just ko, 5 seconds. bakit ba ang tagal nitong tao dito sa ATM? Higit pa sa mga segundo. And he's standing there 10 minutes. What he is doing? At siya'y na tumayo doon ng 10 minuto. Anong nangyayari? So we should never have this anger in our hearts. Na dapat na huwag na tayong magkaroon ng ganitong galit sa ating puso. And we should do good to all people. At gumawa tayo ng mabuti sa tao. And lastly, we should preach the gospel in prisons. At pinakahuli na kailangan natin pamahagi ang salita sa mga bilangguan, In hospitals, sa ospital, and wherever place of rehabilitation, on caring homes, at kung saan doon sa mga nangangalaga. we should bring a hope. Ng tahanan, kailangan tayong magdala ng And this, pag-asa. and this especially I say to the young people who are here, Kaya nga ito sinasabi ko lalo na higit sa lahat sa mga kabataan na naririto. have heart for prisoners. Magkaroon kayo ng puso lalo na sa mga taong nasa bilangguan. Have heart for the people who are lying in the hospital. Magkaroon ng puso dun sa mga taong nandoon sa ospital. And I promise that whenever you come to me and you say, brother, I want to go serve in hospital or prison, Kaya nga ako nangangako na kapag lumapit ka sa akin at sinabi mo sa akin na kapatid, I will support you with this. kapatid at sinabi mo sa akin na ako yung pupunta dun sa ospital. Because we need preachers like this. Ikaw ay susuportahan ko dahil kailangan natin ng ganitong tagapagturo. Because we need the young people who will go and will preach in these places. Dahil kailangan natin ng mga ganitong kabataan na hahayo at ipapahayag ang salita. We should do good to all the world. Gumawa tayo ng mabuti sa buong mundo. Because we are light of this world. Dahil tayo ang liwanag sa mundong ito. And we are salt of this world. At tayo ang asin sa mundong ito. But never forget, especially to the family of believers. Pero huwag nating kalimutan, lalo higit sa lahat, doon sa pamilya ng mananampalataya. This should be always our priority. Ito ang palagi nating prioridad. Even Jesus said Kahit si Jesus ay nagsabi, in Luke 8:21, when his mother and brothers came to Jesus, he replied, because they cannot see him, because he was in the room and they were outside. And Jesus replied, my mother and brothers are those who hear God's word and put it into practice. sumagot si Jesus, ang aking ina at mga kapatid ay ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at isinasagawa nito. Ito. Can you imagine Mary and brothers? Naisip mo ba si Mary at One apostle is coming to them, Mary, mother of Jesus, and brothers of Jesus. si Mary na kung nanay ni Jesus An apostle is coming to her, at ang isang apostol na lumapit sa kanya and he tell her like this, at sasabihin sa kanya, you know what Jesus said? alam mo ba kung ano sinabi ni Jesus? He cannot see you now. Hindi ka na makikita ngayon. And she asked, why? At tatanungin niya, bakit? Because he said Dahil sinabi niya, that his brothers, mothers, and sisters dahil ang kanyang mga kapatid, magulang, are only those ay yung mga tao who hear God's word na nakikinig ng salita ng Diyos and put it into practice. at nagsasagawa nito. Can you imagine the face of Mary this time? Naisip mo ba kung ano yung mukha ni Mary nung panahon na yon? But Jesus tell us who is our brothers and sisters. Pero sinasabi dito ni Jesus na sino ba talaga ang ating mga kapatiran? Who is our mother and brothers? Sino ba ang ating mga magulang at mga kapatid? Only those who hear God's word Ay, ito yung mga taong kung sino lang nakikinig ng salita and put it into practice. at nagsasagawa nito. We are family of believers. Tayo ay pamilya ng mananampalataya. And
And we are connected in one faith, At tayo ay konektado sa isang pananampalataya. in one living faith. Sa isang buhay na pananampalataya. This is what we have in common. Ito ang meron tayo na parehas. Faith in Jesus Christ. Ang pananampalataya kay Jesucristo. And this is precious what we have. At ito ay mahalaga na meron tayo. This is what is connecting us. Ito kung saan tayo ay nagiging konekta. And this is what makes us one family. At ito rin ang dahilan kung bakit tayo nagiging isang pamilya. We are bounded by spiritual bonds, Tayo ay natali sa mga espiritual na pagkakatali which are stronger than bonds of the blood. na kung saan mas matindi pa sa ating dugo. Because spiritual bonds Dahil ang espiritu na pagkakatali are the bonds forever. ay nananatili magpakailanman. We are one body in Jesus Christ. Tayo ay iisang katawan kay Kristo. And we should take care of each other. Kaya nga dapat nating alagaan ang isa't isa. Because when we have pain in our hand, Dahil tayo ay nagkaroon ng sakit sa ating kamay, we cannot say, I don't know this hand. at sasabihin natin, at hindi natin pwedeng sabihin na hindi ko to alam, itong kamay na ito. I don't care about this hand. Wala akong pake sa kamay na ito. Because if this hand will be painful, Dahil kapag ang kamay na ito ay masakit, may All- nararamdaman, all body will suffer. lahat ng ating katawan ay makakaranas din ng kahirapan. So if one of us is suffering, Kaya nga kung isa sa atin ay naghihirap, all body should suffer. ang buong katawan ay maghihirap. And all body should take care of this Kaya nga person. ang buong katawan ay dapat pag-ingatan ang taong ito. Let's read Matthew 12:30. Jesus said, whoever is not with me is against me, and whoever does not gather with me scatters. Mula sa ASND, sumagot si Jesus, ang aking ina at mga kapatid ay ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at isinasagawa nito. Of course, we should love our all neighbors and unbelievers. Siyempre, dapat mahalin natin ang ating mga kapitbahay o at mga hindi mananampalataya. But Jesus is telling us clearly, Pero si Jesus sinasabi sa atin ng mas maliwanag pa, whoever is not with me is against me. kung sino man ang hindi panig sa akin, ay laban sa akin. We need to understand that the world is against us. Kailangan natin unawain na ang mundo ay laban sa atin. And those who experience unbeliever brothers and sisters in their own household, Kaya nga kung sino man ang nakakaramdam ng mga kapatiran natin ng ganitong pakiramdam sa loob ng kanilang tahanan, they probably experience that your own family can be against you. maaari mong maramdaman na ang iyong isa sa miyembro sa iyong pamilya ay maaaring laban sa iyo. Many times I heard situations like they say to own brother or sister, Maraming ganitong kwento na akong napakinggan sa aking mga kapatiran. oh, there is a Sunday, go to your happy clappy. Ngayong linggo, sige, pumunta ka ngayon sa kasiyahan. You will be singing, you will be clapping, Kung saan doon ikaw magkakakanta, magpapalakpak, and you will say that you have your friend of your imagination, which is Jesus. at ikaw sasabihin mo, at sasabihin mo na meron kang imaginary na may kaibigan kundi si Jesus. That's how they laugh on us. Kaya nga ganun sila tumatawa sa atin. Sometimes our whole family laugh on us. Minsan, ang ating pamilya ay tinatawanan tayo. Because these people don't understand what is salvation, Dahil itong mga taong ito ay hindi nakakaunawa kung ano ba ang kaligtasan, what is peace and joy in Christ. ano ba ang kapayapaan at kagalakan kay Kristo. They don't understand what is connecting us. Hindi nila alam kung ano bang nagkokonekta sa atin. They don't understand what is value for us. Hindi nila nauunawaan kung ano ba ang mahalaga sa atin. How they can understand us. Paano ba nila tayo mauunawaan? How they can understand that here we have our own family. Paano ba nila mauunawaan na ito ang ating pamilya? They are not understanding, but we are here to preach to them because time is short. Hindi nila ito nauunawaan pero nandito tayo ngayon dahil maikli lang ang oras. But until they don't accept Jesus, Pero hanggang hindi nila tinatanggap si Jesus, they are against us and we need to understand that. sila ay laban sa atin at kailangan nating maunawaan ito. Let's read Matthew 10:34, 36. This is not a verse. This is not a verse. Here.
Do not suppose that I have come to bring peace to the earth. I did not come to bring peace, but a sword. For I have come to turn a man against his father, a daughter against her mother, a daughter-in-law against her mother-in-law. A man's enemies will be the members of his own household. Mula sa Tagalog. ASND, huwag ninyong isipin na naparito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Naparito ako hindi upang magdala ng kapayapaan, kundi tabak. Dahil naparito ako upang pag-awayin ng isang lalaki at ang kanyang ama, ang isang anak na babae at ang kanyang ina, at ang isang manugang na babae at ang kanyang biyanang babae. 36. At ang magiging kaaway ng isang tao ay ang kanyang mismong pamilya. Amen. So, Amen. we should not think that Jesus come here to bring war to this world. Huwag din naman natin isipin na si Jesus ay napunta dito para magbigay ng digmaan sa mundo. Because God wants salvation of all the people. Dahil ang Diyos ay gusto naman ng kaligtasan sa lahat ng tao. But Jesus come with offer to you. Pero si Jesus ay lumapit sa iyo ng may ganitong pagbigay. And He come with salvation offer to you. At binibigyan niya tayo ng kaligtasan sa bawat isa. And you can accept it or not. At nasa sa iyo kung tatanggapin mo o hindi. That's why it's written that He bring a sword to this earth. Kaya nga nasusulat na magbibigay siya ng tabak o itak sa mundong ito. Because many people will not accept message of hope. Dahil ang maraming tao ang hindi tumatanggap ng ganitong salitang pag-asa. And they will be just against us. At sila ay magiging laban sa atin. That's why even household will be split. Kaya nga kahit ang ating tahanan ay nahahati. And that's why we should value our family in Christ. Kaya nga dapat nating pahalagahan ang ating pamilya kay Kristo. That's why we should value that here we have brothers and sisters. Kailangan nating pahalagahan na nandito ang ating mga kapatiran. That's why we should work more and more to be close to each other. Kailangan tayong gumawa, pag-effortan na kailangan malapit ang ating relasyon. Call your brother and sister. Tawagin mo ang iyong mga kapatiran. Ask him, how are you? At tanungin mo siya ng kamusta ka. Look for the relationship with your brother and sister. Hanapin mo ang relasyon mo sa iyong mga kapatiran. Look more and more to your brother to be your real brother. Tingnan mo ang iyong kapatid na bilang iyong totoong kapatid. And this is my message and my prayer to God today. At ito ang aking mensahe at panalangin sa Diyos ngayon. That He will make us most precious family in our life. Nagagawin niya tayo na mas mahalaga ng pamilya That sa we ating will always buhay. remember GHB. That was my precious family. Na palagi niyang maaalala na ang ating simbahan na GHB ay mahalaga sa Kanya. Wherever you will be, Na kahit saan tayo mapunta, remember that here is your family. tandaan mo na ito ang iyong pamilya. Whatever circumstances you meet in your life, Ano man ang pinagdadaanan mo sa iyong buhay, remember that whenever you come here, tandaan mo na sa tuwing pupunta ka dito, here is your family. ito ang iyong pamilya. For all the people who don't have mother and father, Para sa mga taong wala ng magulang, here are your mothers and fathers. ito ang iyong magulang. Whoever never have brother or sister, Para sa mga wala namang mga kapatid, here is your family, your brothers and sisters. ito ang iyong mga kapatid. Never feel lonely Huwag mong isipin ang kalungkutan because church is your family. dahil ang simbahan ng iyong pamilya. And may God bless us and make us a big family. Maging ang Diyos ay pagpalain tayo at ang ating pamilya ay laging dito. Hallelujah. Palagi. Amen. Thank you for listening me today. For everyone who survived this word, I hope the word is will tell you something, will urge you with something, and will make us more and more like family. I will pray. Lord, thank you for this Sunday. Thank you that this church is filled today with people. Thank you that family come to visit each other today. And you are our Father, our big Father, and we are your children. You makes us the family. You makes us
one big family, God, because you are called our Father, and we are all have one big Father. And thank you, God, for that. That here in the church, all around the world, we have brothers and sisters that makes us one big family, which will stand in front of you once we will be taken up, and we will praise your holy name, and we will sing together, and we will be living in paradise together because we are one big family. Thank you, Jesus, for redemption, and thank you for forgiveness. Thank you that you makes us the part of big family. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Hallelujah.